Good day sa aking mga subscribers, mga manonood, at mga listeners. At bago po ang lahat, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel para updated po kayo sa lahat ng aking mga videos. Wala talaga akong masasabing negative comments sa pag-uugali ng aking ninang. Siya ang tipo ng babae na kung ilalarawan mo ay tila isang birhen na di makabasag pinggan. Mabait, mapagbigay, malambing, may magandang mga mata, na animo isang birhen. Maamong mukha at parang hindi kailanman nagagalit. Sa tuwing Kapaskuhan o kaarawan ko, hindi pa niya nakakalimutang mag-abot sa akin ng regalo. Ako, si Rico. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Nung isilang ako, ay 16 years old pa lamang siya. Napakabata pa para ninang, pero pinili siya ng aking mga magulang. Dahil sa taglay niyang kabutihang loob, hindi lang sa aking mga magulang, kundi sa iba pa naming mga kapitbahay. Lumipas ang mga araw at may balitang labis kong ikinalungkot. Siya ay nabuntis at tinakasan lamang siya ng kaniyang nobyo. Galit na galit ako, 10 ng aking pamilya, sa nalaman naming balita. Naisip ko tuloy na kung mas malaki lamang ako ng konti, ay hahanapin ko talaga at tuturuan ng leksyon ang lalaking yon. Pero wala akong magawa dahil sa ngayon, isa pa lamang akong binatilyo, na payat at may murang katawan. Ni hindi ko man lang mabigyan ng payo si ninang. Hindi ko alam kung paano siya papatahanin sa kanyang pag-iyak. Marami ding araw na nakita ko siyang malungkot, nag-iisa at nakatingin lang sa kawalan. Hindi ko alam papaano maaalis ang lungkot niya dahil nga napakabata ko pa ng panahon na yun. Wala pa akong alam sa mga tamang desisyon sa aking buhay. Ang tangi ko lamang makakayang gawin ay maging palaging nandyan sa tuwing kakailanganin ako ng aking ninang. Magkapit-bahay lamang kami, kaya sa tuwing may kailangan siya o may utos siya sa ay handa akong gawin. Sobrang mabait na tao si ninang. Kaya hindi ko siya matatanggihan sa kung ano man ang ihilingin niya sa akin. Isang araw ay pinapunta ako ni ninang sa kanilang bahay. Samahan ko daw muna siya kung okay lang daw ba sa akin. Agad naman akong pumayag. Mag-isa lang naman siya doon. At yun ang nakakabilib kay ninang. Sa kabila ng nangyari sa kanya, kinakaya niyang mabuhay ng matatag at may paninindigan sa kung anumang responsibilidad na paparating. Matatag niyang hinaharap ang mga hamon ng buhay. Masaya ako sa tuwing tumatambay sa bahay ni ninang. Maasikaso kasi siya at masarap magluto. Sino ba naman ako ang makatanggi sa ninang ko? At ayun na nga, habang kumakain kami at nagkakwentuhan, nauwi ang aming usapan sa kanyang pinagbubuntis at nalalapit na panganganak. Nabanggit ni ninang na may ilang doktor daw ang nagmungkahi sa kanya para daw hindi mahirapan ang babae sa panganganak
Lalo na at panganay ito, ilang linggo bago ang kabuwanan, kailangang palaging nakakatikim ng sarap ang babaeng manganganak. Sarap na mapapanatili ng dulas sa daanan ng bata. Walang problema sana yun, Ninang, kung hindi ka lang tinakasan ng boyfriend mong sila ulo, sabi ko sa aking ninang. Sana nga sagot ni Ninang. Kung pwede nga lang sa iba, wala namang problema. Para hindi ako mahirapan manganak. Tumatawang, sabi pa ni Ninang. Na kung tititigan mo, parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi-sabi. Hindi mo naman siguro pa kailangan pang makiusap, Ninang. Marami naman pong nagkakagusto sa iyo kahit na buntis ka pa. Sagot ko sa kanya. Nako Rico, huwag mo naman akong bulahin. Sagot niya na nakangiti. Hindi yun pambobola, Ninang. Totoo po ang aking sinasabi, sagot ko. Naiiling siyang tumatawa sa akin, sabay inom niya ng tubig. Hindi sobrang kagandahan si Ninang, pero hindi rin siya pangit. Sakto lang at masasabi mong malakas ang kanyang appeal. Taglay pa niya ang kabaitang maraming lalaking papangarapin siyang iharap sa altar. Sadya lang talagang siraulo ang nakabuntis kay Ninang. Sinayang niya ang isang babaeng taglay ang kabaitang walang katulad. Payat si Ninang. Nung hindi pa nabubuntis, masasabi mong sexy siya dahil mayroon siyang maliit na bewang, malaking dibdib at malaking pangupo. Na kapag naglalakad ay parang dalawang nag-uumpugang unan. Oo, kahit bata pa ako, kumpara sa edad niya, marunong na akong tumingin katulad sa mga lalaking matanda sa akin. Ngayon na kahit buntis siya, tsak ako na kung bibigyan lang ni Ninang ng chance ang mga lalaking ito, marami pa din ang magtutulakan. Mapasagot lang si Ninang. Tanda ko pa nung bata pa ako at teenager siya. Maraming lalaki ang nahuhumaling sa kanya. Talo pa niya mga ibang kapitbahay namin na maladyosa sa ganda. Kung paramihan lang na manliligaw ang pag-uusapan, si Ninang ang mas nakamaraming manliligaw dahil sa angkin nitong gandang katangi-tangi. Masasabi ko na talagang malakas ang appeal ni Ninang. Bukod kasi sa maganda niyang pangangatawan, meron din siyang katangi-tanging ugali. Mabait, mapagbigay, at malambing. At nagpatuloy pa kaming nag-uusap ni Ninang. Muli niya ulit binuksan ang topic tungkol sa sinabi daw ng doktor sa kanya. May binanggit pa si Ninang na malaki raw ang advantages at benefits ng isang babaeng buntis kapag ginawa niya ang payo ng mga doktor sa kanya. Hindi po ba delikado yun, Ninang? Baka mga nakanagad kahit pa sa wala sa tamang petsa. Inosente kong tanong sa kanya. Hindi naman, Rico, sagot ni Ninang sa akin. Paniniwala lang yon ng ibang tao. Kung siyensya ang pag-uusapan, mas hindi mahirapan sa panganganak ang isang babae kung gagawin niya ang mga payo ng doktor. Lalo na kung katulad kong unang beses palang manganganak, dagdag pa ni Ninang. May ilang tinanong pa ako kay Ninang tungkol sa mga trivia sa pagbubuntis at nasagot naman lahat yon ni Ninang. Batid ko na nag-research talaga siya sa topic na yon. Nag-focus lang ako sa mga paliwanag niya sa akin at sa mga kwento niya. Mas lalo akong bumilib kay Ninang ng mga oras na yon. Bukod sa mabait, ay matalino pa. Nagustuhan ko talaga ang pagle-lecture niya ng ganon. Wala kasi akong alam sa mga ganong bagay.
hanggang sa may sinabi siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero pakaramdam ko may malaki at napakaseryoso siyang bagay na hihilingin. O kaya naman ay may papagawa siya sa akin na alam ko sa sarili ko na hindi ko matatanggihan. Salamat talaga, Rico, ha? Sa tuwing kailangan kita ay talaga namang tinutugon mo agad. Wala akong natatanda ang pakiusap ko sa'yo na tinanggihan mo o hindi mo ginawa, sabi ni Ninang. Okay lang yun po, Ninang. Hindi na po iba ang turing ko sa'yo. Ito lang po kasi ang magagawa ko para sa'yo. Kumpara sa mga ginawa mo para sa akin. Naaalala ko pa nung bata pa ako. Daig mo pang magulang ko sa pagmamahal at pag-aalaga na pinaparamdam mo sa akin. At hindi ko po yun makakalimutan. Dagdag pa sa kanya. Talaga ha? Ang sweet at thoughtful mo naman, Rico. Sabi ni Ninang sa akin. Opo, Ninang. Lahat gagawin ko para sa'yo. Sobrang bait mo kasi sa akin eh. Napatitig si Ninang sa akin na parang sinusukat niya ang aking sinabi. Sabay sabi, gagawin mo ba talaga, Rico? Kahit ano? Kahit wala akong idea kung ano ang hihilingin niya, ay agad akong sumagot na opo. Opo, Ninang. Kahit ano gagawin ko. Ngumiti siya at tumayo. Nagluto siya ng 1 dosenang itlog. Nang maluto na mga yon, ay binalatan niya at patingin-tingin sa akin habang ginagawa niya ang mga yon. At pangiti-ngiti. Wala rin akong kibo. Hindi ko talaga alam kung ano ang binabalak at iniisip niya ng mga oras na yon. Nang matapos niyang balatan lahat ng itlog, nilapitan niya ako at inutusan niya akong kainin lahat ng itlog. Nabigla ako dahil parang hindi ko yata kayang ubusin yun. Hindi ko rin alam kung bakit kailangan kong kumain ng napakaraming itlog. Hiniwalay niya ang dilaw sa puti. Protein lang daw kasi ang kailangan ko. Fats daw kasi yung mga dilaw. Isa na namang trivia. Matalino talaga si Ninang. Hindi nagtagal ay naubos ko din naman ang mga itlog dahil sa pakiusap ni Ninang. Nagpaliwanag si Ninang na kailangan ko daw yun maubos dahil para maraming protein ang ma-absorb ng katawan ko. Madami pa siyang sinabi na hindi ko na nagawa pang i-process sa utak ko. Lumipas ang ilang sandali at may tinanong si Ninang sa akin. Ano, Rico? Ready ka na ba? Ready para saan, Ninang? Sagot ko sa kanya na naguguluhan. At bakit mo po ako pinakain ng ganong karaming itlog? At sinagot niya ako ng nakakagimbal na hiling. Nagawin ko daw sa kanya. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganong shock sa buhay ko. Rico, pwede ba? Natulong mo na lang yan sa Ninang mo. Para hindi ako mahirapan sa panganganak ko. Pakiusap pa niya sa akin. Pwede bang gawin natin yung ipinayo sa akin ng doktor? Dagdag pa niya. Ang sinabi niyang yun ay naghatid sa akin ng katakot-takot na kaisipan na nagdala rin sa akin ng kasiyahan. Na-excite ako ng mga oras na yun. Kaya sabi ko sa kanya, Ninang, sigurado po ba kayo na gusto nyo? Oo, Rico, sigurado ako. Dahil ikaw lang naman ang palaging nandyan sa tabi ko. Ikaw yung tao na alam kong hindi tumatanggi sa lahat ng gusto ko at iutos ko.
Medyo na-touch naman ako sa sinabi ni Ninang sa akin. Na-appreciate niya yung mga ginagawa ko para sa kanya. Totoo naman kasi na isang tawag na lang, andyan agad ako para sa kanya. Ayaw ko naman sa iba, kahit pa madaming nangliligaw sa akin. Ayaw ko na kasi ulit maloko. Kaya ko buhayin mag-isang anak ko, hindi ko kailangan ang asawa. Itong gagawin natin ay para lang di ako mahirapan sa panganak ko. Dagdag pa niya. Marami pa siyang sinabi at ipinaliwanag sa akin, pero hindi ko na inintindi pa. Nakapokus kasi ako sa gusto niyang mangyari at ipagawa sa akin. At ngayon na yun, halo-halong emosyon ang naramdaman ko sa mga oras na yun. Na-excite ako, masaya ako, at nag-iinit ako. Pumasok si Ninang sa banyo para daw maglinis ng katawan. Hindi ako mapakali. Palakad-lakad lamang ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Nang lumabas si Ninang sa banyo, ay dumiretso siya sa kanyang kwarto. Napatingin ako sa kinaroroonan ni Ninang. Tanaw na tanaw ko ang ginagawa niya. Maya-maya pa ay napagawi ang tingin na Ninang sa akin. At hindi ko inaasahan na mahuhuli niya akong nakatingin sa kanya. Napangiti si Ninang sa akin at umatras ng konti para siguro hindi ko siya makita. Medyo nailang tuloy ako ng mga oras na yon. Baka kasi kung ano ang isipin sa akin ni Ninang. Pagkatapos ni Ninang ay lumabas na siya ng kwarto niya at lumapit sa akin. Tinanong ako kung ano daw ang gusto kong kainin mamaya pagkatapos namin. Ninang, bahala na po kayo kung ano na lang po ang meron dyan. Busog pa po kasi ako. Tumango siya at lumakad sa kusina. Hindi kalakihan ang bahay ni Ninang, kaya kung saan man siya magpunta, ay matatanaw ko siya. Kaya kitang-kita ko siya na minsan yumuyuko at tumutuwad para may kuhanin sa cabinet sa ilalim. At nang matapos na nga siya magluto ay lumapit siya sa akin. O Rico, kainin mo to para madami kang lakas. Sabi abot sa akin ang niluto niya. At kahit busog pa ako ay kinain ko ulit ang bigay ni Ninang. Hindi ko kasi siya matanggihan. Saglit na tumayo si Ninang at may kinuha sa ref. Pagbalik niya ay may dala itong 2 bote ng beer. O Rico, inumin mo pampainit at pampalakas ng loob para hindi ka mahiya. Wika ni Ninang sa akin. Nako Ninang, salamat po. Sa totoo lang, tagal na ako hindi nakakatikim ng alak. Mga 1 taon na po yata. Huling inom ko, kasama ko pa mga kaibigan ko, kaya panigurado, kapag naubos ko to, ay lasing na ako. Habang umiinom ako ay panatingin sa akin Ninang. At pansin ko na iba ang tingin na binibigay sa akin ni Ninang. Na medyo tinatamaan na ako. Bigla ako nagsalita at lumapit ng bahagya sa kanya para magtama ang aming mga mukha. Ninang, ang ganda-ganda niyo po ngayon ah. Siguro dahil may tama na ako, malakas na ang loob. Sabi ko pa sa kanya, alam mo Ninang, kung ako lang yung ex mo, hindi niyo po kayo iiwan. Napakatanga talaga ng lalaking yun. Sinayang niya ang tulad mo. Namigla si Ninang sa mga sinabi ko. Siguro dala na kalasingan ko, kaya sabi yun.
Tama nga si Ninang. Napampalakas ng loob ang kaunting alak at pangtanggal ng hiya. Nako, Rico, talaga ba? Baka naman sinasabi mo lang yun dahil sa alak na nainom mo. Nako, Ninang, wala sa isip ko ang magsinungaling sa inyo. Habang nakatitig sa kanyang mga mata. At unti-unti bumaba ang aking mga labi sa kanyang mga labi. Yun ang unang beses kong nakatikim ng init ng mga labi. Masarap pala ang halik. Hindi pa ako marunong nun, kaya si Ninang ang nagdadala ng sitwasyon. Hanggang sa hindi ko na alam paano kami nauwi sa kama. Masyadong agresibo si Ninang. Kahit pa ito ay malaki ang tiyan, siya ang nakapatong sa akin. At siya ang gumagawa ng lahat. Si Ninang ang unang babaeng naranasan ko na masasabi kong hindi ko makakalimutan. At kahit ilang beses pa nahilingin niya sa akin yun, ay paulit-ulit pa din akong papayag dahil masarap si Ninang.